At sa puntong ito mga kapuso, may live na kuha tayo sa pagboto ni Senadora Loren Legarda ng Team Pinoy diyan po sa Melunsod ng Malabon. Ito po mga kapuso, nagaganap na ngayon ang kanyang pagboto at ang kanyang pagpasok nung balota na kanyang kung saan initiman niya yung mga bilog na hugis itlog sa tinatawag na ballot secrecy folder. Kapiraso lang po ang ilalabas doon sa taas ng folder. Yung kapiraso ngayon ang isusubo sa PCOS machine. Tapos tuloy-tuloy nang kakainin ng PCOS machine yung buong balota. Yang pong Senadora Legarda na yan, nakikita ninyo, ang sa lahat ng survey, kung hindi man number 1 o number 2, hindi bababa po sa dalawang pwesto na yon sa lahat ng mga survey na lumabas bago po mag-eleksyon 2013. Sa puntong ito, dadako po naman tayo sa lungsod ng Caloocan. Diyan po sa Caloocan, maagang pumila po ang ilang mga residente sa ilang mga presinto, mga kapuso. Pati ilang mga senior citizen. Sa Caloocan po tayo, yung mga nakatatanda, kung tawagin, nagtiyaga kahit nahihirapan sila. Ito po, nakaredy na kami ipakita sa inyo ang botohan po ng ilang presinto sa Caloocan, lalong-lalo na yung mga kapuso natin na mga senior citizen o mga nakatatanda. Nandun po ngayon si Cesar Apolinario. Cesar, kamusta dyan sa Caloocan, Cesar? Alam mo, nakakatuwang isipin, Mike, no? Dahil karamihan sa nakita nating mga lola at lolo na pumunta rito sa presinto dito sa Holy Infant Montessori ay talaga namang tiyak na talagang boboto sila. Pasado na sa ng umaga nang dumating ang mga BEI o Board of Election Inspectors dito sa Holy Infant Montessori at agad inayos sa mga campaign paraphernalia. Bago mag alas 7, may mga dumating na ng mga botante at kahit umaambon ay nagtiyaga sila na pumunta rito sa Holy Infant Montessori dito nga sa Barangay 169, Caloocan City. Kabilang sa mga naunang mga bumoto ay si Lola Priscilla Lafradas, 81 years old, at kanyang mister na si Lolo Faustino, 86 years old. Kahit may dinaramdam, ay pinilit ni Lola na makaboto. Nakausap ko siya ng personal at ayon sa kanya, noong bata pa siya ay hindi siya gaanong nakakaboto. Kaya nitong nagkaedad ay tiniyak niyang palagi siyang makakaboto habang nabubuhay pa. Ang nakakabilib pa kay Lola, bagamat delikado ang sitwasyon dahil maulan at may edad na si Lola Priscilla, ay siya mismo ang nagpumilit na makaboto. Nagpasama siya sa kanyang mister at sa kanyang anak. Tatlo silang boboto rito sa presinto rito at noong isang taon lang ay nagka-stroke si Lola Priscilla kaya nahihirapang maglakad at kailangan mag-wheelchair. Dahil second floor yung presinto na kanyang bobotohan ay tinulungan pa siya ng mga otoridad dito para umakyat. No? Sabay-sabay na bumoto si Lola at ang kanyang mister at ang kanyang anak. Matapos ang ilang minuto ay dumiretso na nga na umuwi itong si Lola at kahit nga umuulan ay talagang humanap pa sila nga na masisilungan sa labas, no, para lang hindi maulanan si Lola. At tatlo ang presinto rito, Mike, at yung PCOS machine ay nagkaroon ng problema, no? Mula 7 a.m. ay hindi tumatanggap ng campaign para itong yung mga papel, no? At nagkakaproblema yung mga BEI dito. So yung naiirita yung mga bumoboto at ang sinabihan na lang sila na bumoto pa rin at aayusin na lang itong PCOS machine. Bandang alas 10 ng umaga dumating yung technician at naayos naman at isa-isa nang ipinasok itong yung mga boto, no? At bago ngayong mga alas 12 ay tuloy-tuloy pa rin na Mike yung pagpasok ng mga botante rito at inaasahan hanggang mamayang gabi ay mapupuno na yung 1,700 na mga botante na inaasahan nila. Although ang sinasabi nila 70 to 80% yung turnout ng voters dito at inaasahan nila sana raw ay madagdagan dahil nga okay naman ang panahon ngayon, Mike, no? Medyo mainit na, although kayo na umuulan at sana raw ay tuloy-tuloy hanggang mamayang hapon ay hindi na umulan, Mike. Maraming salamat, Cesar Apolinario.